May 4 na estudyante from Bicol University sa ilalim ng College of Agriculture and Forestry ang bumisita sa aking maliit na farm. At dito sila upang malaman kung paano ang proseso ng paggawa ng charcoal briquette, paano mag-harvest ng mokusako wood vinegar, at paano magpatakbo ng isang hydroponics farm. So tara, samahan nyo ako. So bilang panimula ay nagkaroon muna tayo ng maiksing orientation patungkol sa akin, paano nagsimula ang Tabok Agricultural Farm, at ano ang mga aasahan nila sa isang araw nila na pagbisita dito. Nang matapos na po yan ay nag-groupie picture muna kami ng bahagya habang kami ay fresh pa at hindi pa madumi. Sunod niyan ay tinuruan ko na sila agad-agad kung paano magluto ng cornstarch bilang binder ng charcoal briquette. Dahil may katagalan din ang pagpapakulo nito ay ito muna ang inuna kong ituro sa kanila. Ang paraan ko nga pala ng pagtuturo ay dapat hands-on sila. Ibig sabihin ay sila mismo ang hahawak o gagawa para ma-experience nila ng actual ang proseso. At dito lang po ako to give an idea and explanation kung ano ang mga gagawin. Katulad po nito ay siya na yung pinag-igib ko ng tubig para magpakulo. So habang naghihintay tayo na kumulo ang tubig ay dumiretso muna kami sa carbonizing area bilang unang step sa paggawa ng briquette. Ipinaliwanag ko sa kanila na dito ako nag-uuling at nag-harvest ng mokusako. Tinuro ko rin sa kanila ang isang espesyal na mixture ng putik na kung saan ay may kakayanang itong dumikit sa pader nang hindi dumudulas. Para malaman nila. Nung nalaman at nahawakan na nila ang texture nitong espesyal na putik ay sinabihan ko sila na kailangan tapalan ang lahat ng pwedeng lusutan ng usok diyan sa carbonizing area. Nung okay na ay pinaningasan na natin ng mga tuyong bunot sa loob. Dito ay pinaliwanag ko sa kanila na magiging mausok ang unang 1 oras ng pag-uuling. So kailangan ay alalayan nila ang lagusan sa itaas para hindi gaano mausok ang buong lugar. Nung nalaman na nila ang basic technique sa pag-uuling ay dumiretso na kami sa ikalawang step ng paggawa ng briquette. Ito ay ang pulverizing. Dito ay dinudurog na natin ang mga mauuling na natin sa carbonizing area. Ipinakita ko muna sa kanila yung unang pulverizer machine ko na ginawa. So dahil may problema lang ng kaunti dito sa makinang ito, ay dito ko muna dinudurog sa extruder machine ang mga malalaki pang mga uling. So double purpose po ang makina na yan. Tinuruan ko sila kung paano i-operate ang extruder machine. Sinabi ko rin sa kanila na mas mabilis makadurog dito ng uling kumpara sa isa kong pulverizer machine na nabibilaukan kapag marami na ang nakasalang. Pinakita ko muna kung paano ko iniipon ang durog ng uling matapos magilig ng extruder machine. At pagkatapos niyan ay pina-experience ko na sa kanila mag-operate ng makina. At hanggang sa maubos ang lahat ng stock kong uling. Nung okay na ay pinabalik ko na sila sa kanilang pinapainitan na tubig. Enough na kasi yung init ng tubig at that time para ihalo ang cornstarch. Tinuro ko rin na dapat obserbahin ng ilalim nito na hindi masunog para tama lang ang pagkakatimpla. After nyan ay pinabalik ko na sila sa mga naipon nilang durog na uling. Dito ay tinuro ko na kailangan na i-filter gamit ang salaan ang uling para mahiwalay ang durog at buo. Pinagsuot ko na rin para sila ng face mask dahil ito yung proseso na grabe ang alikabok na lilipad once na magsimula na ang salaan. Nung nakuha na nila ang proseso ay pinatapos ko na sa kanila ang lahat ng dinurog nilang uling. May mga 2 sako rin yung naipon nila at that time. Habang busy ang tatlo, si ate naman ay pinaghalo ko ng cornstarch. Ang dahilan po pala kung bakit sinusugod niya ng bakal ang labasan ng uling ay para bumilis ang paglabas ng durog na uling. Bumabara po kasi ito kapag tuluyan ng naipon ang durog na uling sa loob. Kaya ang tsansa ay nadidiscard ang mga pyesa ng extruder machine. Nung naubos na nila ng tuluyan, ay oras na para turuan naman sila ng mixture na ina-apply ko sa pagproseso ng briquette. Dito ay nagsample muna ako kung paano ko ito ginagawa. Naliwanag ko sa kanila kung ano ang mga pwede at bawal na ihalo. Pinahagi ko rin ang ratio ng mga halo at ano pa ang pwede nilang idagdag o ibawas kung sakali. Nung nahalo na nila ay pinabuhos ko na sa kanila yung pinakuluang cornstarch.
Ito po ay magsisilbing binder ng hinalong uling para magdikit ito at hindi madurog ulit. Pinahalo ko ulit ng maigi para hindi mamuo ang binder at may kalat ng gusto ito sa uling. Inabot na kami ng alas 12 ng tanghali. Kaya naman, naglansyo muna kami para magpalakas at konting pahinga na rin para ma-energize. Makalipas lamang ng isang oras, ay back to work na ulit kami. Sinalang na namin ang mixed charcoal sa extruder machine. Ipinakita ko muna kung paano ko ito gawin. At nung okay na ay sila na ang pinatrabaho ko hanggang ito ay sa maubos. Nung napuno na ng charcoal briquette ang lalagyan ay sinabihan ko sila na patuyuin ang mga ito dito sa taas ng drying rack. No, at nung naupos na lahat nila ang mix na uling ay bilang pagtatapos ay pinalinis ko na sa kanila ang production area at ang mga gamit gaya ng mga planggana. So ayun, dito po nagtatapos ang part 1 ng kanilang training. Natutunan na nila ang proseso ng paggawa ng briquette. Abangan nyo po ang susunod na kabanata na kung saan ay tinuruan ko naman sila kung paano mag-hydroponics. Lamang po at maraming salamat.